Okay, kaon daw. Kain Ayan, po. oo. Noodles. Ayan, sorry, may kasama kang vlogger. Kasama ka. Kala mo hindi na sana eh. Tapos ito ang bidang. Last na yun. Last na sana yun. Ito yung pressure sa bawah. Ano? Kauwi ko lang po kasi sa school. Kaya ngayon pa lang ako mag-breakfast. Breakfast? Alas 11 na? Ngayon lang kami nagkaintindihan na ito bidang. Lahat naman pala piprituhin. Oo. So, may mga ano talaga na medyo patatagalin lang ng konti. Saka lang magkakaintindihan. Huwag na nga ni Kuya. Ikaw na? Parang kulang na yung ano natin. Nagtagta, no? Kasi kaya nag- Papa Dudut! Ako po ay nai-inlove sa isang taong hindi naman ako mahal. Yun! Yan. So, lumipas ang mga taon at araw na hindi na kami nagkita. Oh. Yun! Aray ko. Aray ko po! Ang isang araw, nainip na lang ako bigla hanggang sa napagdesisyonan ko na lumuwas ng Maynila. At doon nga nakilala ko si John Ray. Yan! Pwede, pwede. Pwede. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jame. Yan. Sa bahay ng auntie ko, umagang-umaga bago ko gising. Habang nagkakape, pagdungaw ko sa sala, sa may taas, may doon ako nakita ng isang lalaki. Yun na nga si John Ray. Yeah! Yan! Mula sa baba, sabi niya sa akin, "Hi." Ang sabi ko naman, "Hello." Hello. Reset. Sabay kaming nagkangitian. Yan. Ito naman ng auntie ko ay may pinakuha sa akin sa baba. "Jame, kunin mo yung basura at baka dumaan na yung truck." Sakto naman, nandun pa si John Ray. Kinuha niya agad ang number ko. Pwede, 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 pwede! Ano ba, pagpatuloy ko pa? Sige. Parang ang ganda ng istorya eh. Oo. Ang nangyari din dyan, At Ray. inutusan ako ng tita ko na bumili ng mauulam namin pananghalian. Sakto naman na si John Ray, habang naglalakad ako ay palabas siya. Sabay tanong sa akin, "Jame, saan ka punta?" Yan. Sabi ko naman, "Hala, ba't kilala mo ang pangalan ko?" Naririnig ko sa auntie mo kapag inuutosan ka. Amuan. At yun na nga, nagkapintuhan. Binangkas niya ako, punta na ng market. At ito pa, talagang napakaliit lang ng mundo. Sabay pa kami ng bibilhin. Manok din pa lang bibilhin niya. Magkaiba lang kami ng putahe na lulutuin. Siya pala adobo, ako naman tinola. Kaya yung sangkap na binili namin ay magkaiba. Pero sa isang bilihan lang naman pa rin ng manok bumili. Kuya, ang sangkap namin magkaiba. Oo. Pero ang puso namin Isa. pare. Ah, pwede, pwede. Reset. Dear Kuya Pula. Din, Kuya Kuya. Ganyan, no? Oo. Ayun na lang, ang content ko sa'yo. Bukas. Oo. Pwede. Nagmula nga kami sa pamilyang hindi naman ganong mahirap. Nakakaraos din sa araw-araw. Kumain sa 3 beses sa isang araw. Pero hindi yun naging para sa akin, sa isang taong may pangarap. Kaya ako nagdesisyon na mag-abroad at ngayon nga po sa kasalukuyan Papadudot ay nasa Taiwan ako. At yun naman nakilala ko si Jake. Jake Sir. Yan, si Jake. Kala ko noon kay Jake, literal na taga Taiwan. Nakilala ko. Yung pala, meron tumawag sa kanya, sa cellphone niya. Narinig ko, nagtatagalog naman. Pilipino pala to. Yun na nga, hindi na ako nangas kasi nga nasa ibang bansa. Excited tayo na may makilala na kababayan. Kaya
tinawag ko kagad. Sa pangalawang pagkakataon, nagkasabay kami sa tindahan. Tinawag ko agad, Jake. Sabi ko, Cuenca. Tyrus. Tyrus pala. David. taga siyempre, nasa ibang bansa kami. Tanong ka agad ng lugar. Taga saan ka sa Pilipinas? Albay. Ay, Albay, kala ko ba to? Tayo pala yung magkaprobinsya. Taga-Albay ka. So magkalapit lang pala tayo. Kamsur ako. Yeah. Kung nga pala si Jami. Pwede, talaga. Parang isang vlog to. Parang isang vlog, no? Ay, gawin na natin isang vlog. Tapusin mo na kasi. Oo, 20. Ang kalang buhay ni Jami. Isang OFW. Nag-OFW pala. Si Jami po ay ano dito sa kwentong to, sa Lawahan. Nagsimula kay John Ray, nag-Taiwan, si Jake. At dumaan ng mga araw at buwan. Oh, malaki naman yung sahod ko papapula dito sa Taiwan. At meron akong nalaman na nag-open ng training para makalipad sa ibang bansa. So, girinab ko yun, papapula. Girinab ko yun. At yun nga, siniswerte naman tayo. Nakalipad naman tayo sa Europa. At doon ko nakilala si Ambrosio. Ambrosio! Lala si Ambrosio! Pwede. Natatawa nga ako nun kasi sabi ko, ala, pag nagkataon pala, ikaw si Ambrosio, ako naman si Ambrosia. Parang balbas sarado si Ambrosio Nakakatawa man, pero yan yun ang magiging istorya ng aming kapalaran. Tanggapin, Ambrosia at Ambrosia, nukyal. Ambrosio at Ambrosia. Wow. Okay, so, yun nga, maganda. Simula sa Pilipinas hanggang naging Taiwan, ang buhay ko papapula. So, papapula. Simula puti hanggang pumula. Papapula. At yun na nga, nasa bansa na ako ng Spain. Sa Spain. Oh. Kala ko nun yung Spain, kapag kagalit lang. Paggalit si nanay noon, ini-spin ako lagi. Pinela. Oo, tapos ngayon, dito na ako nakatungtong sa bansang Spain. Ang laki ng sahod ko dito sa Spain. At yun nga, natutuwa tayo sa mga vlogger sa Pilipinas. Yun nga, kapag bakante tayo, walang trabaho, ay lagi tayong nagpapalipad, nakasuporta. Sa timpamuhay. sa kasalukuyan nga, magpapula. Nakasuporta tayo ngayon sa dalawang naka-challenge na si Alamid Striker at si Paring Gisong TV. Kapag katanghali, lagi tayong naka-attend sa kanyang live. At hindi naman tayo matimingan na nasa work. Naka-rest tayo ay talaga na tudo ang ating suporta para sa kanilang challenge. Nagbabalak na nga po ako papapula na umuwi ng Pilipinas. Dahil namimiss ko na rin ang aking bayang sinilangan. Yeah. Bayang Dahil sinilangan. tinatanong ko naman, Binaw, okay ba yung piniprito natin dyan? Okay na kuya! Talaga na. Oo, kasi bubuuin ko na tong 20 minutes. Inaasikaso ko na nga pala papapula yung aking mga kikailanganing papeles, requirements para sa pag-uwi ko sa Pilipinas. Kasi sa totoo lang, papapula, meron talaga akong gustong-gusto nang makita. Yan! Sa lumipas na panahon. Dahil sa nagdaang panahon, sa nagdaang aking siya mga pa rin trabaho, talaga ang gusto ko. siya pa rin talaga papapula ang gusto ko. Yan! Hindi ko maalam. Excited na excited Ay na na ako. kuya, sinalang ko na. Isa lang muna. Papapula, excited na ako sa pag-uwi ko sa aking bayang Sinilangan ng Pilipinas. Pero bago ko pauwi doon, ano kaya? Kilala niya pa ba kaya ako?
Matapos yung mga noong nakalipas mga noong panahon, yung aming malagkit Yun. tingin na Yun. ay babalik pa kaya? Yun. May pamilya na kaya siya. May pamilya na ba May siya? At pamilya may na kaya anak siya. na? Samantala noon na kapag andyan kami sa school ay lagi niya pa akong inaatid sundo. Yan. Yun. Ang sabi nga niyang mama ko, anak, mag-aral ka muna ha. At ang huling katanungan ay, Oo. Dahil anak, ha? Ang sabi ko sa anak, yan ang kayamanan niya. Oo. Kaya sabi ko naman, ano ginagawa ng kayamanan? Sinasangla. Ayan po. At nang dumating na nga ang nanay. Uploading na yun. Ay na. Kung gumagawa kami ng istorya. Ayan din. Ano ito bukas. Papapula, hindi na rin madali ang pag-uwi Ay, ko may sa tubig pa Pilipinas. pala yun. Merong mga balakid. Kala ko Kasi Ito na lang. nalaman ng aking unang boyfriend Wala. Pinakain-kain. na si Andres na ako pala ay uuwi ng Pilipinas. Kuya, tutong na. Tumawag ka agad. Hayaan mo na tabidan. Sige lang, ako na mag-ano. Sige lang. Tumawag ka agad sa akin si Andres. Sabay tanong. Totoo ba, Jame, na uuwi ka ng Pilipinas? Di ka man lang nagsasabi sa akin. Bibi lang, bibi eh. Oo. Nang sa ganun naman ay mapaghandaan kita ng laing na nagmamantika. Yeah. Yeah, alam mo naman na yan ang pangunahing inuulam natin noon nung tayo magkasama. At yun na nga, dumating na nga ang buwan ng January. Halos nangangatog pa ang tuhod ko nung palapag na ang eroplano. Gayon. At nung Ata na ba ka makata? at nung naramdaman ko nga papapula Damat tubig. na nag-touchdown na yung gulong ng eroplano sa airport. Hindi ko na lang sasampitin yung airport na aking nilapagan. At yun na nga, naghihintay din pala doon sa Pilo. Tatago na lang natin sa pangalang Pilo. Siya na pala yung may mga natanaw ako pa pula na maraming may dalang nakasulat para yung mga susundo na pala yun. At naunaan na si Andres ni Tilo. May nakalagay ay. At doon ko na nalaman na si Tilo pala yung sundo ko. Kasi yun kasi yung nakalagay doon sa karton na kanyang dinala ay. Welcome, Jame. Yan. At hindi ko na nga napigilan ng aking emosyon at nagbalik lahat ng aming alaala. Halos nakalimutan ko na si Andres at si Ambrosio. Si John Ray. At si Jake. Sabihin man ako ng iba, ako yung salawahan, wala na akong pakialam. Basta siya lang. Basta siya lang naman talaga yung nasa loob ng aking puso. Hindi. Ilang minuto na. Ayan po. Grabe. Pagbaba ko nga sa aeroplano, una kong pinuntak, tinawagan ang aking tita. Sabay tunog ng aking cellphone. Di niya agad sinagot. Kasi baka alam ko naman na nagluluto siya sa timpahuay. Pwede! Kaya naiintindihan ko naman si Tita Bidang na at nung mga ilang minuto, sumagot na nga. Ayan, at sabi nga ni Tilo ay, wag mo nang tawagan ng tita mo. Kasi binilin ka na nun sa akin. At yun na nga, nagsimula ng
magbilog-bilog na parang sago ang pawis ni Tilo. Nung makita ang aking, sabi niya sa akin, parang nag-iba ka. Ang laki ng iniba mo, pumuti ka Yes. at tumangkad. Right. Sabi ko naman, may nag-iba pa ba sa tangkad ko, Tilo? Baka lumit ka lang. Ayan. Siyempre, unang, kumusta ka, Tilo? Ang sabi naman sa akin ni Tilo, okay lang dyan eh. Simula nung iyong pag-alis hanggang sa pagbalik ko, miss pa rin kita. Ay, At ipagluluto agad kita, Jame, ng iyong paboritong sunny side up na itlog. Yan. Ay. pansit ka. At huwag kang mag-alala dahil sisikapin ko na hindi ito matutong dahil lagi mo kong inahambalos ng yung mismong itlog na yung kinalalagyan ng itlog, yun ang binabato mo sa akin. Naalala ko pa. Pero sana dahil sa dami ng bansang pinuntahan mo, sana nagbago ka na. Minsan nagtakot na. At yun na nga, Papa Pula, sa, yun nga, bigla ding, di mo talaga maiwasan yung biglang, ano ng yung puso. Nagdesisyon na kami na magpakasal. Dala nga nang mayroon naman akong naipon sa pagda-divert ko ng mga bansa-bansa na may naipon ako. Ha? Divert? Tama! Baka mapahiya tayo. Tama! Basta yun na yun. Okay. So, patuloy natin yung kwento ni Jame at ni Tilo. Yan na, dumating na yung araw na naglalakad na sila ng mga papilis kakailanganin sa pagpapakasal. Yan nga, at ang gusto pala ni Tilo, Papa Pula, ay sa dagat daw. Sa dagat. Sa Punta Almara. Ay, gano'n. Gayon. Sabi ko naman, Tilo, parang baka pwedeng sa balatan na lang, kaya sa pagatpatan. Para hindi naman mahirapan sila Antibida. Pwede naman sa bato. Oh, sa bato, sa lake bato. Pero ang talagang gusto ni Tilo ay sa Punta Almara. Dahil yun pala ay meron siyang isang sorpresa sa akin. Meron na pala siyang anak. Wow! Sa mismong kasal namin ngayon, ay reveal ni Tilo ang kanyang anak sa unang niyang babae. Ano na ba sa Dumating ang aking kuya. Luya agad. Dumating si Haji na ngayon ding araw na yon ay bagong dating galing Kuala Lumpur. Wow! Wala. Di siya nagsabi sa akin na magbabakasyon din pala. Kaya galit na galit ang aking kuya. At muntik lang hindi matuloy yung aming kasal ni Tilo. Buti na lang andun si Tita Mayang. Yun! Sabi sa akin ni Tita Mayang, tagal na kayong magkakilala niyan ni Tilo. Tagal na rin naman kayong lihim na nagkakabutihan. Patawarin. Tanggapin mo anong to. Buti nga yan, sinasabi sa'yo. Gusto maglihim yan sa'yo. Parang on air po tayo On air, on air, nasa on radyo air. po tayo. At yun na nga, medyo nalinawan yung aking isip. Sabi ko, Ate Mayang, Tita Bidang, Tita Mayang, Ate Mayang na ba? Tita Mayang, Ma, sabay luha, sabay pagpatak ng luha. Mahal ko po si Tilo. Mahal ko po si Tilo. At kahit anong, kung kahit sino siya, tatanggapin ko siya. Ilang segundo, may reveal pa si Tilo. Hindi niya na pala ako mahal. At doon po nagtatapos ang masaklap na kwento. Hirap man. Ayan. Mir, dugot. Papa Dodo. Oh, sabay abot na ni Haji. Oh, baga. Pananaran! At nagulat si Jame. Okay, so ito na po yung ano.
Dinalaga. Ito na pinto natin. Okay, sinaing. Mga pusa pa. Yan. Yung ina-upload kay ano, malapit na yun. Hello, Shelo. Kamu ay. At muling nagkita. Ayan na. Si Shelo. Ayun na nga. Shelo. At siya ay isang dancer pala. Ayan. Si Kamu ay. Shelo.